hayop na kakaiba. Pwede ko rin masustain yung hobby ko. Kung bibili ako ng goldfish na worth 10 pesos, kung alagaan ko siya ng 2 to 3 years, mabibenta ko siya ng siguro 20 or 30. So at that time, parang naghahanap ako ng something na kakaiba. Tapat na mga alaga. For me, sir, ang madaling alagaan is ball python. Maliit lang siya. Tapos sa Africa, nakatira sila sa burrows. So pag na-stress sila, compared sa mga sawa na nag-strike, sila nagbobola lang sila. So very tame sila by nature. Mga katangian na exotic pets, ating alamin. Ito po si Paring Ray Langit. Ang tamang pagkapaamo at pag-alaga sa mga hayop na kakaiba, ating alamin. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Hindi pangkaraniwang mga hayop ang hilig ng mga nagpapatakbo sa full-scale reptiles and exotic. Partikular dito ang mga reptiles o mga hayop na karaniwan ay gumagapang lamang tulad ng ahas dahil hindi sila masyadong nangangailangan ng atensyon tulad ng aso o pusa. Ano yung nakikita mong maganda sa pag-aalaga ng mga reptiles and exotic pets? Sir, unang-una kasi ang reptiles, they have mutations. Like meron silang genes, like may recessive gene, may codominant gene, may dominant gene. So from there, parang you can, in a way, act like God. You can create animals na gusto nyong gawin. For example, ang iguana, from the 90s, matagal na sa hobby yan eh. Pero for all this time, meron lang sila is the green iguana. Pero ngayon, sir, for the past 10 years, meron na rin mga red iguana, may blue, may albino. And then yung favorite ko, sir, meron kaming crimson, which is an albino red. Last year pa lang to na-produce, first in the world sa US. And now, meron kami. So we're planning to breed it in the future para yung iba, may enjoy din yung ganitong klaseng iguana. Pare-pareho ba sila ng galing sa pamilya ng mga reptiles? May kanya-kanya pa rin silang katangian. For me, sir, ang madaling alagaan is ball python. Maliit lang siya. Tapos sa Africa, nakatira sila sa burrows. So pag na-stress sila, compared sa mga sawa na nag-strike, sila nagbobola lang sila. So very tame sila by nature. For lizards naman, sir, I suggest geckos. Kasi ang geckos, hindi sila nangangagat. Nocturnal sila, parang mga Pokemon. Kaya napaka-cute. For mahirap naman, sa ahas, mga reticulated python, yung sawa natin. Kasi una-una, medyo aggressive sila at mahahaba silang ahas. Kaya yung iba namang sawa na sa madadali, nagsishift din sila dun sa mga parang mas challenging na animals. For lizards naman, sir, like monitor lizards, kasi yung mga they can grow very big. Ang lizards, sir, mas matakot kayo sa claws rather than sa bite. Kasi ang mga kuko niyan, lalo na pag mating season, kaya ko yung parang si Logan yan, sir. May mga exotic pets din na mayroong binabagayan. Pero marirecommend naman natin sa mga bata? Yes, sir. Like monitor lizards when they're captive. Pagka tinong feeding mo sila, hand feeding, makita mo, lalapit sila. Saka yung mga monitor lizards, sir, ito yung makikita nyo sa YouTube na katabi ng tao matulog, na parang aso, lumalabas-pasok sa cage. Ang mga monitor, sir, napakatalino ng mga yan. Kaya nilang buksan ng cage. Kasi tortoise mahabang. Yes, sir. Almost 100 plus years. Kaya mas less affordable din sa tortoise kasi patagal lang sexual maturity nila. Malakas ang demand, mababa ang supply. Eh, sir, may bagong baby. Gusto nila kasabay lumaki ng baby nila yung pagong, gano'n. Tapos yung iba naman, sir, syempre, yung snakes, pag kumain ng snakes, maporma, mga medyo rocky-rocky, gano'n. Tapos, for lizards naman, sir, yung mga matsatsaga, yung gusto nila, yung talagang tinetrain nila, ganun. Yun, mga gusto nun, sir, yung mga interactive naman, they choose lizards. Mapanganib ang pagkilala natin sa marami exotic animals, tulad na lamang ng ahas. Pero kung unawain sila at kikilalanin, pwede rin silang maging tapat na alaga. If you understand an animal, sir, you treat it with respect. Like yung ahas, kung marunong ka humawak, hindi mo basta-basta dadamputin yan. Parang lalay ka muna ng hook, parang ahas, malaman na kukunin siya, ganun. Hindi ka pwede maging submissive. Kailangan pag kinuha mo siya, hatakin mo. Parang it's how you understand, sir, Pagka marunong ka, kilala mo yung hayop mo, I believe hindi naman siya delikado.
Erwin, ano itong hawak mo ngayon? Ito po sir, red tegu, hypo tegu po siya. Like compare sa mga normal bayawak sir, may kita nyo yung leg niya mas maiksi and mas mabagal po siya gumalaw. So itong mga ganitong monitor lizards po yung maganda for exotic pet keeping. Pag lizard sir, kung ha-handle kayo una-una, dapat stable sila. Yung hind legs na dapat may support. Kasi sa lizard sir, pag wala silang maapakan, hindi sila nagiging aggressive. Iniingatan nyo po yung buntot at yung bibig. Pero ito sir, talagang very tame sila by nature. Sa ang tegu sir, famous sila dun sa leg nila na malalaki. Hindi alagay ng mga exotic pets sa katunayan, minsan sa isang linggo o 2 beses lamang sa isang buwan na pinapakain ng mga maliliit na daga o kaya naman ay manok. Anong snake to na tawag sa kanya? Reticulated python to sir. Yung sawa kung tawag. Sawa. Like, huwag kayong madidisturb dun sa image na nagpapakain kami ng live. As much as gusto namin pakainin sila ng frozen tot, ang hirap sir, kung nag-defrost ka ng rat, tapos hindi siya kinain. So pag freeze mo siya, mawawala na yung nutrients. Saka mas hassle po. Unlike pag nagpakain ka ng live, pag hindi kinain, pwede mo siyang ulit alagaan, pwede mo siyang i-breed. Kung pwede na pakainin ng skyflakes, ang ginawa na namin. Pero ganito po talaga sa wild. So, ayun po. Naman sir, mga pinky mice, hindi lang malalaking snakes ang alaga namin, hindi kaming maliliit. Mas kid-friendly, which is the hognose. Mildly venomous sir ang hognose, pero makita nyo, hindi na sila nagko-constrict. Pag-bite, lunok agad. Isa sa pinakamagandang reptile na nandito sa Pilipinas, ang selfin. Humahaba ito ng hanggang 4 na talampakan at nabubuhay ng 10 hanggang 15 taon. Papayag siya ako, basta mapapagod yung female, tapos yung tail nila, is yan, Pero napansin ko, parang ibang species itong ano. Actually, Tsaka ito. same to, sir. Ito yung male. Pag male na selfie natin, is nag-blue talaga eh. Tapos ito yung ano. Actually, sa Philippines na kami nag-blue na selfie. Sa atin may pinakamaganda selfie. So pwede silang compatible yan, yung dalawa? Compatible yan. Male and sa female. Isang ball python, iguana at savanna ang alaga ng exotic hobbyist na si Cheryl Zapata. At balang araw, nais pa niya itong madagdagan. Tug ako. Tapos mula nung best friend ko, nag-alaga ng ganito, nahiligan ko na din. Nakaka-relax kasi sila eh. Hindi naman sila nakakatakot. Nakabet ka naman. Hindi ba naman? Pero kung sakali makabet ka, Tiniteam naman kasi sila eh. Isang Ceratophrys ornata naman na isang uri ng palaka sa Brazil ang 4 na taon ng alaga ni Ian Tan, isang amphibian specialist. Anong nagustuhan mo sa pag-aalaga ng frog? Very interesting kasi ang mga frogs eh. They play a key good role sa environment natin, which is kung mawawala sila, it will destabilize the whole food chain. Sila yung nakakapag-predict ng, let's say, weather natin and yung mga kinakain din nila, mga pets and parasites. So they really play a good contributional role sa species na ating ginagagalawan. May iba't ibang moods rin ang mga exotic pets, kaya minsan ay hindi naiiwasan ang disgrasya tulad ng karanasan ni Charles Patrick Lu na isang exotic hobbyist. Yung tinatuan, yung kagat ng ahas, ganun po yung feeling. Hindi po natin naiwasan yung mga incident. Minsan, lalo na pag gutom sila, hindi maiwasan na kumakagat talaga sila. Pero wala naman yung venom. Wala naman po kamandag po. Walang kamandag. Ano ba tawag dito? Ito po, albino granite po. Minsan talaga may mga toyo po kasi sila. Minsan, may mga dali ho talaga na minsan gutom. Talagang pag-open mo pa lang po ng lagayan nila, galit na galit. Sa full scale, hindi lamang simpleng pagbebenta ng exotic pets ang kanilang ginagawa. Not only we give the best, and we also educate exotic hobbyists to be responsible of keeping their pets and not just owning one just for the sake of keeping one. You need to be responsible of taking care of your pets. And only in full scales that we have the best quality. Why go full scale? Because we have the best.
Walang imposible kapag sapat ang ating kaalaman. Kahit mga dating mabangis na hayop sa ating paningin ay pwedeng maging alaga kung alam natin kung paano sila paaamuin. Isang patuloy na pwede magsama ng maluwalhati at may pagmamahalan ang lahat ng nilalang sa mundo. Sana po naibigin nyo ang isang special ang pagtatanghal ng aming palatuntunan. Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa kalamari po, ni Razor Langit. Ito po si Paring Ray. At ako naman si JR Langit. Laging tandaan, sa anumang laban, kasangga mo ang langit.